kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos makawala ng Israel ang kanilang tinatawag na Operation Rising Lion, kung saan ay winasak nila ang nuclear facility ng Iran sa Natanz na matatagpuan sa Tehran. Ang inaakala mong isang simpleng tirahan lang ay isa na palang pasilidad para sa kanilang programang pang-nuclear. Wasak ang ilang bahagi ng building kasama na ang mga matataas na general ng sandatahang lakas ng Iran, pati na rin ang ilang mga scientist nila na nagmamaniobra ng kanilang programang armas nuclear. Hindi na binigyan pa ng panahon ng Israel ang Iran para mas makalapit pa sila sa kanilang ginagawang armas na pinaniniwalaan ng Israel na gagamitin ng Iran para wasakin ang nasyon ng mga Hudyo. Ayon nga kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, when enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. Kahit na may negosasyon pang nangyayari sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, pero walang pakialam ang Israel dahil sa alam nila at naniniwala sila na estilo lamang ng Iran ang pagpapatagal ng negosasyon para tuloy pa rin sila sa kanilang ginagawang armas nuklear. Makailang beses nang hinindihan ng Iran ang mga request ng Israel at Estados Unidos para busisiin ng mga eksperto ang kanilang ginagawang nuclear program, kaya hindi na nagbigay pa ng chance ang Israel sa Iran at tinuluyan na nila itong pinira gamit ang kanilang mga fighter jets at drones noong nakaraang Biyernes. Agad na nagdeklara ng state of emergency ang Israel dahil alam nilang gaganti talaga ang Iran, at tama nga ang kanilang hinala dahil kaagad silang pinaulanan ng mga missiles ng Iran. Kagaya ng nangyari noon ay mas marami pang mga missiles ng Iran ang nasalag ng Iron Dome ng Israel kesa mga tumama sa kanilang mga targets. Pero ganun pa man ay nagdamo rin ng damage sa Israel. Todas ang 17 mga Hudyo sa Tel Aviv matapos tamaan ng missile ang kanilang mga residential building sa siyudad ng Petah Tikva sa east part ng Tel Aviv. Wasak na wasak ang command center ng Revolutionary Guards ng Iran nang birahin ito ng fighter jet ng Israel. Palitan lang ng missile attack sa bawat isa ang Iran at Israel. Tamaan na ang dapat tamaan at walang pakialam ang dalawang bansang nang gagalaiti sa galit sa bawat isa. Target ng bawat bansang pinagkukuhanan nila ng enerhiya. Ito ay ang kanilang mga oil refineries. Tila walang epekto ang panawagan ng ibang nasyon sa dalawang nagbabangga ang magkalaban na itigil na ang kanilang retratan. May mga kumakalat na balitang gusto na talaga ng Israel na itumba ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei para kaagad ng mapalitan ang namumuno sa Iran. Pero kinontra raw ito ni Donald Trump. Nagbabala rin ng Estados Unidos sa Iran na sa oras na atakihin sila ng puwersa ng Iran ay sigurado raw na ibubuhos ng Estados Unidos ang kanilang puwersa para lugmukin ang bansa ang Iran. Kaagad namang tinudas ng pamahalaan ng Iran ang lalaking nagngangalang Ismail Fikri na nasa kanilang kustodiya. Isa raw itong espiya ng Mossad na nagbibigay ng mga impormasyon patungkol sa Iran. Sa panig naman ng Israel ay may inaresto naman daw silang dalawang katao na pinaniniwalaan nilang espiya rin ng kanilang kalabang bansang Iran. Wala pang klaro kung hanggang kailan ang palalim na bakbakan ng dalawang bansang ito. Pero ang klaro ay kapwa-talo talaga ang bawat bansang naglalaban sa tuwing may nangyayaring giyera. Puro kahirapan ng mga mamamayan ang nagiging resulta sa bawat mayroong giyerang nagaganap. Pero kahit ganito na ang nangyayari ay hindi pa rin natututo ang kahit na sino at handa pa rin itong makipaggiyera sa oras na mayroon silang sapat na rason kung bakit kailangan nilang makipaglaban sa bansang kalaban nila. Hindi sa lahat ng oras ay gagana ang kasabihang. Ang lahat ng bagay ay nadadaan sa magandang usapan. May mga sitwasyon talagang giyera ang sukatan para masolusyonan ang hindi pagkakaintindihan. Ikaw, sino sa tingin mo ang mananaig sa labanan ng mga Persian at Hudyo? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.